Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 28, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 4, verse 1 to 20. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik sa kanya, bukirin. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang binhing tumubo, palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ng butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan, nahasikan ng salita. Pagkatapos silang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang nahasik sa kanilang puso. Ang iba na may tulad ng naghahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman tumimo sa kanilang puso, kahit hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng nahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita ay nawalan ng puwang sa kanilang mga puso kahit hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing nahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Grabe, no? Medyo mahaba yung ating gospel for today, no? 20 verses. Pero pag titingnan natin, ano ba yung pinaka buod nito tungkol sa may talinghaga? Simple lang. Yung talinghaga ay tungkol sa mga hasik. Ngayon, kinukwento ni Jesus na yung nanghahasik, meron siyang daladala yung ibang mga binhi kung saan-saan nahulog.
Merong binhi nahulog sa tabi ng daan, meron sa batuhan, sa dawagan, at meron din namang nahulog sa mabuting lupa. Pagka titingnan natin ang exegesis o ano ba yung kahulugan nito, pag titingnan natin, yung mga nahulog na binhi, iisang uri ng binhi lamang iyon. At anong kinakatawan nito? Yung mga binhing nalalaglag, ito ay nagre-represent ng salita ng Diyos. Pare-pareho o iisa ang salita ng Diyos, pero iba-iba ang bunga sa bawat tao. Bakit iba-iba ang bunga? Isa lang naman napakinggan. Kasi ang nagkakaiba tayo sa kalagayan ng lupa, di ba? Parang yung marinig natin sa gospel, may binhi na nahulog sa tabing daan, meron naman sa batuhan. Ito yung parang puso natin. Iba-iba tayo ng puso kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Kung paanong yung binhi nalaglag sa tabing daan, di ba? Ito yung mga later on makikita natin. In short, ang totoo, hindi problema ang salita. Hindi problema ang salita ng Diyos. Hindi rin kulang ang biyaya. Alam mo kung ano ang kulang? Ano ang problema? Madalas, ang problema ay yung pagiging handa natin na tanggapin siya, tanggapin ang ating salita. Yun ang reality. Huwag mong sabihing banal ang salita ng Diyos. Hindi lahat tumatanggap niyan. Meron pa, maninira pa sa iyo pag ikaw ay nag-share. Pagka ikaw ay nagpo-forward, hindi lahat tanggap. Paano natin ito may relate sa ating pang-araw-araw na buhay? Minsan parang tayo yung binhi na nahulog sa tabi ng daan. Ito yung mga nakikinig, pero napaka-busy, masyadong distracted, walang panahong magnilay. Minsan naman, tayo yung mga binhing nandun sa batuhan. Yung bang gagaling mong retreat, ang saya-saya mo, masaya sa umpisa. Pero pagka nagkaroon ng trial, sumusuko agad kapag nahihirapan. Ito yung mga kamukha ng mga binhi na nalaglag sa batuhan. Meron din naman mga binhing nalaglag sa dawagan. Sila yung mga merong mabuting hangarin. Nako, sila yung okay na okay sana. Pero kalaunan, kinain din ng sistema. Nasakal ng alalahanin. Yun. Eventually, nawala yung pagiging mabuting binhi. Pero meron ding binhi na ito biyaya ng Diyos. Yung nahulog sa mabuting lupa. Ito yung mga taong handang makinig, magtiis, at mamunga. Paano natin to i-apply ngayong araw na ito? Simple lang. Maglaan tayo ng tahimik na oras. Kahit 5 minuto ng katahimikan kasama ang salita ng Diyos. O kaya, simply listen to this audio gospel. After listening, just sit, just pause for 5 minutes. Ano ba yung tumimo sa iyo? Okay? Bukas na lang ako magdadagdag ng mga additional pass. Medyo mahaba na. Please, let us pray. Panginoong Jesus, ikaw yung banal na nagpupunla. Gawin mo ang aming puso ay maging mabuting lupa na handang tumanggap, mag-alaga at mamunga ang iyong salita. Linisin mo yung mga dawag sa amin, yung sumusukat sa aming pananampalataya, at bigyan mo kami ng pusong matyaga, mapagtiwala, at mapagmahal. Amen. Friends, share natin yung gospel for today. Baka ito'y maging simula ng pagmamahal nila sa salita ng Diyos. Muli ako si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.